Narinig mo na ba yung kasabihan na kapag may nasaradong pinto, mayroon namang panibagong pinto na magbubukas para sa'yo? Palagi nating naririnig yan kapag nakaka-experience tayo ng rejection. Rejection patungkol sa mga oportunidad na hindi natin nakakamit. Tama ba? Halimbawa, rejection sa panliligaw, rejection sa pag-a-apply ng trabaho. Sinasabi ng mga mahal natin sa buhay na kapag nare-reject tayo, yun yung ganoong kasabihan na hayaan mo na yan, may panibagong pinto naman na mag-open sa'yo kapag may nasarado. Tama, di ba? Alam nyo bang may isang kilalang taong nagsabi din na close sa kasabihang yun? Yun ay walang iba kundi si Alexander Graham Bell. Siya yung nag-imbento ng telephone. Search mo sa Google. Si Alexander Graham Bell yun. At ito ang sabi niya: when one door closes, another opens, but we so often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the ones which open for us. Yang kasabihan na kay Alexander Graham Bell ay walang pinagkalayo. Ito ay malapit na malapit talaga sa buhay natin. Nararanasan natin ang masaraduhan ng pinto ng oportunidad. Tama ba? Alam mo yun yung tipong pinaghandaan mo ng interview mo. Tapos pagka-interview mo, hindi ka pala pumasa. Sana namang closed door ang naranasan mo. Tipong confident ka sa sagot mo sa interview. After ng final interview, yun, sabi tatawagan ka na lang. Pero ang totoo, hindi ka man talaga tatawagan. Pero alam nyo ba, meron ding isang tao sa Bible na naka-experience ng masaraduhan ng pinto ng oportunidad. Hindi lang isa kundi madami. Gusto mong makilala? Tapusin mo tong video na to. Isang mapagpalang araw na naman muli sa inyo mga kapatid, mga brethren. At meron akong isa-share muli sa inyo. Tara, samahan niyo ako at tapusin niyo ang video na ito. Alam niyo ba, si Apostol Pablo nakaranas din ng rejection at masaraduhan ng pinto ng oportunidad sa kanyang second missionary journey. Mababasa natin sa Acts chapter 16 verse 6 to 12. Mababasa natin dun na siya mismo after niya at ng mga kasama niya mag-mission sa Phrygia at sa Galatia. Balak nilang magtungo sa Asia Minor, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Holy Spirit na ipangaral doon yung gospel ni Lord. So, nagsarang yung pinto ng oportunidad sa kanila para ipangaral ang gospel doon sa Asia Minor. So, next naman, hindi sila natuloy sa Asia. So, ang target naman nila ang Mysia. Ngunit nung nasa tapat na sila ng Mysia at nag-try silang pumasok sa Bithynia, ngunit hindi sila pinahintulutan ni Lord na mag-share doon ng gospel niya. So, closed door na naman kay Pablo at sa mga kasamahan niya. Minsan talaga si Lord, siya na mismo ang nagsasara ng mga pinto ng oportunidad. At bakit? Bakit? Papatanong ka na lang ng bakit. Bakit kaya sinasara ni Lord? Di niya ba ako mahal? Ganong katanungan natin, di ba? Minsan nag-iinarte tayo, nagdadrama tayo. Hindi talaga para sa'yo yun. Minsan kasi hindi ka talaga para dun sa pintuan na yun. Hindi yun ang will ni Lord para sa'yo. Parang nagsuot tayo ng sapatos na hindi ka size ng paa natin. Hindi ka size ng paa mo. Kaya yun, masakit. Ang sakit gamitin pag sinusuot, hindi mo ka size. Siyempre, sino pa nagsasarado ng pinto sa atin? Sa buhay natin? Siyempre, sino pa ba tayo? Di ba minsan, may ino-open na opportunity sa'yo si Lord. Sasabi mo, hindi kaya para sa akin yan. Hindi ko kaya yan. Mga ganun, di ba? Mga ganun natin. Nag-iinarte talaga tayo na. Pati ako naiinis din eh. So, ano nangyayari? Lumilipas ang oportunidad. Sayang. Tapos magpapanim-paniwala ka sa mga evil eye na napapala mo sa TikTok. Sabi mo, may evil eye kasi, may evil kayo, di natutupad yung mga opportunity sa akin. Ikaw naman talagang may dahilan. Kaya maraming pinto ng oportunidad ang nagsasara. Kasi pinapalampas mo eh. Tama, di ba? Tama, oh. Eto pa. Minsan din kaya tayo nasasaraduan ng pinto ng oportunidad. May hadlang eh. Sino pa ba? Walang iba kundi ang numero 1
hadlang at kontrabida sa atin ng iba kundi si Taning, si Satan. Alam nyo bang ayaw na ayaw ni Taning na pinagpapala ka, pinagpapala tayo, or pinapaboran tayo ng Diyos. Ayaw na ayaw ng Diablo na nakakaranas tayo sa buhay natin ng pabor galing sa Diyos. The devil will try to hinder everything that you will be receiving from the Lord. Di ba minsan may pagkakataon na akala mo para sa'yo na talaga. Excited ka na makamit ang iyong pangarap. Bigla na lang na anyari? Nawala na ng bigla. Why? Because the devil try to stop you. Alam nyo mga kapatid, kapag may humahad lang sa ating patungo sa pintuan ng oportunidad na binuksan sa atin ng Diyos, magpatuloy lang tayo, magpatuloy ka. Siyempre, make sure mo lang na talagang hinahadlangan ka ng kalaban, hinahadlangan ka ni Satan, kung si Satan ba talaga humahadlang sa'yo. Share ko lang yung experience ko sa trabaho ko. Nagtatrabaho ako dati sa isang BPO company, malapit dyan sa Muñoz. Ang trabaho ko doon ay voice calls, technical support. Nagmumumog ako ng calls sa mga problema ng mga Amerikano sa ibang bansa, mga internet, problema nila sa internet, sa TV box nila, sa remote control, yun. Kami yung customer service din. Yun nga, 6 months ako sa call, sa voice. Work ko doon 6 months sa voice. Then, after 6 months, napunta naman ako sa chat support. TSR pa rin. Chat support nga lang. Ang hirap ng schedule ko dahil kolelat yung score namin sa team namin. Papasok ako ng 9 p.m. Out ko sa office 7 a.m. Tapos may pasok pa ng Sunday. Ang rest day ko weekdays, Thursday to Friday. Kapag Sunday, nakakahabol ako sa church. Kasi nga, 7 a.m. ang out ko eh. 9:30 naman ng umpisa, 10 a.m. ang umpisa ng church service namin. Sa biyahe, tulog ako. Then, pagdating ko sa church, 9:30 na. So, wini-wait na lang namin mag-start yung church service namin. Nahihirapan ako syempre dahil puyat ako. Bukod kasi sa pag-church, kasama ako sa music ministry. Minsan ang bigat-bigat ng katawan ko, tumutugtog ako ng instrument. Masakit yung bato, antok na antok ako. Sa BPO talaga iba-iba ang schedule eh. Then, nag-iba nga yung schedule namin. Syempre, laging bagsak yung score namin eh. Laging ibagsak yung stat ng team namin. Isa pa ako sa nagdadagdag ng bagsak. So, ang schedule namin nun, naging 4 a.m. to 2 p.m. naman ang pasok ko nun. Pero ang rest day ko pa rin Thursday to Friday. Lalo tuloy akong hindi nakapag-church dahil kapag Sunday, hindi na ako nakakahabol. Tapos na yung service. Pero hindi pa rin ako nagpadala sa mga hindrance. Hindrance na yan kapag kaya ng katawan ko. Nag-church ako sa Victory Church dito sa Robinson sa amin. Malapit sa amin. Robinson Mall. Yung iba kasing malls ngayon may mga church na eh. Kaya ayun, nag-church ako sa Victory Church. And then Word of Hope sa Robinson. Pero may mga times talaga hindi talaga kaya ng katawan ko. Minsan antok na ako. Gusto na ng pahinga ng katawan ko. Yung puyat. Tapos yun, lagi kong pinagpipray kay Lord na maging maayos ang schedule ko. And then, February 2024, nag-resign na ako sa work ko. Nag-apply ako ng panibagong work, panibagong company. Pero BPO pa rin naman din. Pero napakagaling talaga ng Lord natin eh. Pinagpray ko na walang pasok ng Sunday. At ibinigay niya, hindi lang Sunday, binigyan pa niya ako ng bonus Saturday and Sunday ang rest day ko. For the long story short, February 2024 ako nag-resign. So nag-close na ang door sa akin. Ngunit magaling din si Lord. February 2024 pa rin din si Lord. Nag-open siya ng panibagong doors para sa akin. Na-hired ako February 2024. God's open a new door of opportunity for me. Then March 2024, same year, start na ako doon sa work ko. Ang prayer ko lang ay palagi kay Lord na i-bless niyo yung account na meron kami. Na naway maging maayos ang trabaho ko. Maging maayos ang workflow doon. I-bless yung account na yun para yung
Saturday, Sunday maging stable. Nakakapag-church ako, nakakapaglingkod ako sa Panginoon. Minsan talaga ang dyablo, ang kaaway, akala niya talo niya na tayo kapag gumagawa siya ng mga hadlang, kapag hinahadlangan niya tayo sa paglilingkod natin sa Diyos, sa mga opportunity binibigay sa atin ng Diyos. Kalating natin, walang paki ang Diyos sa atin. Minsan yung mga hard point natin, yun yung ginagamit din niya para ipakita sa dyablo na siya'y Diyos at ipakita niya sa'yo, hindi ka niya pinapabayaan. Okay, balik tayo dun kay Pablo, kay Apostol Paul, na maraming times siyang nasaraduhan ng pinto sa kanyang second missionary journey para ikalat ang gospel ng Lord. Habang nasa Troas sila, may vision kay Paul, may vision ng Panginoon kay Apostol Pablo na tulungan niya yung lalaki doon sa Macedonia. Nanid nila yung help doon sa Macedonia na ngayon ang tawag ay Greece. Search mo sa Google, during Greece na tawag sa kanya. Kaya ang Word of God is mighty in the area of Europe. Yun ay dahil si Paul, pinakinggan niya ang tawag ng Diyos na i-preach ang gospel doon sa Macedonia. God's opened a new door for Paul in Macedonia to preach the gospel at doon naging matagumpay sila. Ipangaral ang salita ng Diyos, and the rest is history. Minsan si Lord hindi niya ipapakita sa iyo kung ano ba talaga ang plano niya sa buhay mo. Si Lord hindi niya ipapakita bawat detalye, bawat mangyayari sa buhay mo. Kapag pinakita kasi ni Lord yun, wala na excitement, wala nang thrill sa buhay natin. Kung lahat puro madali, kung lahat puro madali na lang, hindi ka natatawag ng tulong sa Diyos. Ang galing lang ng Diyos dahil sa mga closed doors ng buhay natin, natututo tayong magtiwala sa Kanya. At sa mga open doors ng buhay naman natin, natututo tayong pasalamatan at papurihan at luwalhatiin ang Diyos na buhay. Kaya every time na may nasaradong pinto ng opportunity sa'yo, huwag magtatampo kay Lord. Yung tipong nagko-quotes ka pa, sasabihin mo, di ba Lord, mahal mo ko? Ba't mo pinapabayaan? Hindi yung ganun. Sarado na nga eh. Sarado na. Katok ka pa ng katok. Alam niyo mga brethren, magtiwala lang tayo kay Lord. Panghawakan natin ang pangako niya na hindi niya tayo iiwan ni pabababayaan anumang sitwasyon ng buhay natin. So hanggang dito na lang mga brethren, ang maikling video na to, naway nakatulong ito sa inyo, at kung saan man kayo naaabot ng video na to, pwede kayo mag-comment sa baba para malaman ko kung saan lumilipad ang gospel ni Lord, ang video na to. So hanggang dito na lang. God's be with you mga brethren, and have a gracious day. Shalom. Follow for more.